Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong post ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang social media page. Ito, posted 14 hours ago. Basahin ko. Ang 178.5 milyong halaga ng nasabat na isda, imbes na masayang, ay agad nating ipinamahagi sa 150,000 ka pamilya kasama ang 20,000 kabahayan dito sa Baseco. I think Baseco is in Tondo. Correct me if I'm wrong. Tabi ng dagat itong Baseco. Uulitin ko, hindi natin papayagang maisahan ang mga Pilipino. Patuloy nating lalabanan ang smuggling at hoarding upang masiguro na ang pagkain ay abot kaya, sapat at nakakarating sa bawat pamilya. Tondo, Manila, 14 December 2024. Okay? So, ito, mayroong picture dyan, parang nasa loob ng bodega ang Pangulong Marcos Jr. at parang nandyan yung nakakahon-kahon ng mga frozen mackerel o anduhaw sa Bisaya. Okay, so comment. Sabi niya, nasabat. Kasi smuggle. Imbes na masayang ay agad nating ipinamahagi. Okay. Sinerch ko tungkol ito. Balita sa ABS-CBN News. Ito. December 14 din. ABS-CBN News. 178,000 million worth of smuggled mackerel from China distributed to 150,000 indigent families. Sa binasa ko, itong mga smuggled isda na ito is noon pang September. Noon pang September na huli. September pa yun. In late September, nandito. The Bureau of Customs flagged 21 container vans full of frozen mackerel after its consignee, Pacific Sealand Foods Corporation, failed to present sanitary and phytosanitary import clearance from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. September pa, wala, kulang ang papeles. So, ilang buwan na September? September, October, November, December, 4 months. Ngayon pa ibigay. So, sabi ng Pangulo, imbes na masayang, ibinigay natin kaagad. Parang hinintay na timing ba? Di ba December pa Christmas? Well, in fairness, magandang ginawa ito dahil sayang din eh. Kung totoo na fit for consumption pa, adi pamigay na lang. At I'm sure natuwa yung 150,000 families sa Baseco. Kung ako ang nakatanggap nito, I don't know kung ilang kilo kada pamilya, ay masayang-masaya sila. So, good job. Kaya lang, yung sinabi na ipinamigay natin kaagad, September pa nahuli, bakit hinintay mo pa ng December bago nyo ibigay? Yun lang, nagtatanong nga lang naman. Okay, so, sabi dito, uulitin ko,
Hindi nating papayagan maisahan ang mga Pilipino. Patuloy nating lalabanan ang smuggling at hoarding upang masiguro na ang pagkain ay abot kaya, sapat at nakakarating bawat pamilya. Patuloy nating lalabanan ang smuggling at hoarding. Balikan natin yung SONA noong 2023. Tandang-tanda ko ito. July of 2023. Yung sabi ng Pangulo na smugglers and hoarders, your days are numbered. Oh, palakpak ngayon ang nasa audience. Days are numbered. Bilang na ang araw ninyo. Ilang araw nang nakaraan mula nung nagtalumpati ang Pangulo sa SONA. More than 1 year na. Tuloy-tuloy pa naman ang smuggling. Ito na nga, oh. So, kailan po yung pagtapos ng bilang ng mga smugglers and hoarders? Hanggang 2028 ba? Nagtatanong nga lang naman. Bakit hindi matigil-tigil ang smuggling? At next time po, wag nang magbanggit ng ganun kung hindi naman lang kaya. Your days are numbered. Ang gandang pakinggan. Pinapalakpakan. Katulad din this year, 5,500 flood control projects ang natapos na. Marami pang ginagawa. Palakpak na naman. Ang sarap pakinggan ba? After 2 days, dumating ang Katrina. Na fact check ang 5,500 flood control projects nasaan na? Sunod-sunod na bagyo at mga ba, sabi ng Pangulo, na-overwhelm lang, nandyan ang mga ano. So, yung mga salitang ganon, wag na lang magbanggit ng your days are numbered kung hindi naman kaya. Wala ito. Sabi dito sa balita, unang kaso daw ito na paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act. Yung bago lang pinirman. I think a month ago, 2 months ago. Matindi ang parusa nitong bagong batas sa Anti-Agricultural Sabotage Act. 178 million ang halaga. Ang multa, kung mapatunayan, is times 5 ang multa. So, sabihin mo na lang, so times 5, halos 1 billion ang multa. Kung mapatunayan na nagkasala. Ang tanong, ano kaya ang mangyayari dito? May binanggit na may-ari. Ang consignee is Pacific Sealand Food Corporation. Nasabat nila nung September. So, September, October, 4 na buwan. Ano na ang status sa kaso? Kung may kaso man. Yun ang importanteng malaman ng taong bayan. Kasi, totoo nga nakakapwerhisyo, nakakadala ng pahirap sa taong bayan itong patuloy na smuggling and hoarding. Ang tanong, ang dami na nating batas. Napakaganda yung bagong batas, Anti-Agricultural Smuggling, Agricultural Sabotage Act. Napakaganda. Kumusta ang pagpapatupad? Naipapatupad ba? Kaya nga, bakit hindi binanggit sino ang may-ari ng smuggled goods? Ano na ang status ng kaso na na-file? Nasaan na? O baka makalimutan naman lang? Nagtatanong lang po. Kaya, again, good job po. Salamat sa ginawa ng gobyerno na hindi pinabayaan na nasira ang mga smuggled mackerel. Napaligaya ang 150,000 families. But next time, yung salita na your
Smugglers and hoarders, your days are numbered. Huwag na po kayong magsabi ng ganon kung hindi nyo mapanindigan ang inyong salita dahil tuloy-tuloy pa rin ang smuggling and hoarding. Baka aabot pa yan beyond 2028.